Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. The following content may contain scenes not suitable for younger audiences. Viewer discretion is advised. Dear MOR, hello sa inyo, Popoy at Bea. Siyempre, binabati ko rin ng magandang araw ang mga avid listeners ninyo. Ang totoo niya, napasulat ako dahil meron akong mabigat na dinadala. Isang dalahin na itago na lamang natin sa tawag na guilt. Oo, guilty ako sa isang bagay na nagawa ko recently. Pero bago tayo mapunta doon, gusto ko muna sanang ipakilala ang sarili ko. As in, gusto kong makilala ninyo ako ng buong buo. At ipapakita ko sa inyo ang tunay na ako sa abot ng aking makakaya. Ako nga pala si Micah, 30 years old at isang young professional. Popoy at Bea, generally speaking, isa lang akong tipikal na lalaki. Pero ako yung klase ng lalaki na kung tawagin ng mga conservative na babae ay nakakadiri. Anong klase nakakadiri? Yung tipo ng lalaki na walang ibang inisip kundi babae, sex, adult videos, and the likes. Ngayon pala nga aminin ko na, Popoy at Bea, hindi ako sex addict. But I think about sex every day. At normal yun sa isang lalaki. Actually, normal din naman para sa isang babae. In denial lang ang mga babae kadalasan. Kasi feeling nila, sex is disgusting. Sex is something to be ashamed of. And sex is something na dapat private lang. Sa sobrang private, dapat nasa utak lang. Kahit wala sa gawa, basta itago mo lang o itago mo lahat ng nararamdaman at iniisip mo about sex. Ganon ang mga girls. Popoy at Bea at mga kamorkada, huwag kayong mag-alala, hindi naman tungkol sa sex ang punto ng kwento kong ito. Pero oo, uumpisan natin na may kinalaman sa sex. Ang sabi ko nga, di ba, ipakikilala ko ang sarili ko sa inyo. At kung sino o ano man ako ngayon, lahat ay utang ko sa kung papaano ako nag-umpisa dati. Let me take you back to my life noong 7 years old pa lamang ako. Pero sige, 8 years old na lang para mas safe. Micah! Micah! Lintek! Micah, isa! Huwag mo antayin puntahan kita dyan. Si Papa talaga naglalaro pa ako. Micah! Andyan na pa! Dalawa! Andyan na! Kainis naman. Bakit po ba? Oh, bitbitin mo tong 2 bote ng beer. Wow, ang laking beer naman ito pa. 1 litro? Tara, tulungan mo ako. Opo, Lakad ka na. Ako na maglalak ng pinto. okay po. Oy, mga pre! Mukhang nagkakasiyahan na kayo Oh, yan ba yung mga bata ni Paeng? Ang gaganda. Pasensya na, kakauwi ko lang galing trabaho. Micah, lagay mo na yung mga beer sa lamesa. Wow! Micah, huy! Ganyan pala yung itsura ng boobs. Parang jelly ace. Tarantadong bata to. Stoy! Oh! Pa! Bakit po? Sira ulo ka. Nakatingin ka pa sa mga babaeng hubad. Pumasok ka na nga dun. Lagay mo yung mga beer sa lamesa, tapos umakit ka na sa taas. Dalian mo. Oh, ba't luwang-luwa yung mata mo? Ngayon ko lang nakakita ng boobs. Ano, saya ka? Teka, Sira ulo. Pumasok ka dun. teka pa. Ayun
na oh. Magtatanggal na ng Pasok, panty. hahatawin kita. Teka lang pa. Isa, pumasok ka. Opo, Dalawa. ito na nga po, papasok na. Grabe, ang laki ng bubos ng isa, parang bola. Pero yung isa naman sakto lang. Pero bakit ang itim na... Uy, Kuya Josh! Oh, ba't ngayon ka lang? Eh si Papa kasi kakauwi lang galing trabaho. Oh, ka dun sa sala. Dali, andun yung mga tropa ko. Naglalaro kayong PlayStation, Kuya? Hindi. Palaro ako. Wala kaming ganon, sira. Sabi ni Kuya Makmak, bumili daw kayo eh. Barbero naman yung kulangot na yun eh. Oh, ito na tayo. Guys, si Maika, pinsan ko. Oy, Sup? Hello po. Uy, sup? Yun o. Kumusta? Stocky. Basta, kid. O, ganito gawin mo, Maika. Upo ka lang dyan sa may hagdan, tapos ganito, isang tenga sa TV, kabilang tenga sa hagdan. Sabihin mo sa akin pag may aakyat. Gets mo? Sige Kuya, bakit? Ano pong meron? May papanoorin tayo, abangan mo. Tenga sa hagdan ha, sigaw ka agad ha. Oo, Kuya. O guys, ready na? Play ko na. Go. Sige, play mo na. Play mo na. Go. Naan mo, ha? Wow, ang laki naman ng boobs niyan, Kuya. Uy, ganyan talaga. Huwag kang maingay. Quiet ka lang. Magbantay ka, Maika. Oo, nagbabantay ako. Ang pangit no, pag masyado maliwanag no. Grabe, Peke. peke. Pangit naman. Parang teacher tapos satawin. Ako yung kunwaring gurin tapos sa planners. tawag. Ay mo? Nagkakatayan sila. Ayos yan. Ingay nyo. Manood na lang kasi. Kuya Josh, fake lang yan. Oo, umaarte lang yan. Lahat? Anong lahat? Sino ba sila? Mga artista lang yan, Maika. Tagasan? Sa kabilang bahay, Maika, sa kabilang bahay. Kuya naman eh. Malay ko, manood ka na lang. Nasasaktan ba yung babae? Bakit siya parang baboy na kinakatay? Kinakatay talaga siya, Maika. Katay talaga yan. Kata is real. Eh di mabubuntis na yung babae. Tama na tanong, Maika. Manood ka na lang. Oo nga naman, Maika. Ang dami mong tanong. Mga tarantado kayo? Sino ba si Muno neto, ha? Hoy, Joshua! Dinamay mo pa talaga to si Maika, ha? Halika dito, ihahagis kita sa tatay mo. Hindi, Tito. Sila lang po nanonood. Ba't na si Gusto? Bilisan nyo. Alis na po kami, Tito. Sorry po. Bye po. Ba mga sila, ulo ko ba? Please, Maika, please. huwag ka nanonood ng mga ganun, ha? Ano po ba yun pa? Wala. Mga animal na nagkikiskisan. Kalimutan mo ng mga napanood mo, ha? At sa susunod na may ulupong na magpapapanood sa'yo ng ganun, sipain mo, tas isumbong mo sa akin, ha? Naintindihan mo? Opo. At ikaw, Joshua, halika dito. Tito naman. Halika. Birthday na birthday ng tatay mo, makokonyatan ka talaga. Sumama ka sa baba. Ikaw kasi. Sabi ko sa'yo, magbantay ka eh. Yan tuloy. Popoy at Bea, yun ang unang beses na namulat ako about sex. It was the first time na nakakita o nakanood ako kung papaanong ginagawa yun. Shout out sa pinsan kong si Kuya Josh at sa mga barkada niyang hindi ko sure kung durugista na that time. Sila ang nagbinyag sa inosente kong pag-iisip. At Popoy at Bea, sabihin na lamang natin na a year or so after that, natutunan ko ng gawin ang nooy tinuturing na ipinagbabawal na teknik na kung tawagin ay ang pagsasariling sikap. Gets nyo na yun? At sige, aaminin ko ulit, ang teknik na yon ay used and abused ko noong kabataan ko. Lalo na nga nung bandang high school na. Naku, Popoy at Bea, hindi ninyo na itatanong, pero ako ang number one supplier sa mga tropa kong lalaki. I supply the necessary materials they need for them to survive their puberty stage. At Popoy at Bea, warning lang ha sa mga listeners ninyo. Kung hindi po kayo komportabling makarinig ng real life story na gaya ng meron ako,
paki-mute na lamang po ang mga monitor ninyo. Huwag kayong aalis. Sayang ang views ni na Popoy at Bea. Hinaan nyo na lang pagka hindi nyo kaya. Pa, dito na po ako. Oh, Micah, aga mo ata umuwi. Exam week ngayon pa. Maaga talagang uwian. Ganun ba? Sige, magbihis ka at bumili ka ng merienda sa kanto. Yung lumpiang toge, nagugutom na ako eh. Wala pang nanay mo, nasa parlor pa. Sige pa, wait lang. Busy lang ako. Tumatawag. Sino kaya to? Nasaan ba yung cellphone ko? Ay, ito. Ay, Kuya Josh? Hello? Kuya? Micah, asan ka? Sa bahay na. Bakit, kuya? Ay, aga mo naman ako uwi. Exam week eh. Bakit? Gago, tingnan mo si ilalim ng kama mo, dali. Lalim ng kama? Oo, dali. Teka. Oo, ano meron? Tatakutin mo ba ako, kuya? Sira, may plastic na puti dyan. Nakikita mo? Oo. Kunin mo. Gago, daming arte. Kunin mo na lang, tapos thank me later. Ano to? Baka pinagtitripan mo ako, kuya. Para sira to. Teka, ito na. Wow! Ano to? FHM? Tanga, basahin mo. Hala! Playboy? Playboy sa States yan. Imported yan. Wow! Saan galing to? Saan mo nabili? Meron ito sa atin? De, galing yan sa classmate ko. Padala ng kuya niya sa States. Wow! 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 Ay! Wow talaga! O ano, Ox ba? Papahiram ko muna sa iya ng 1 week ha, tapos kukunin ko na lang. Itagong mo maiging ungas ka pag yan nakita ni Tito. Huwag na wag mong dadalhin sa school yan ha. Sisipain talaga kita pag na-confiscate yan. Gigi! Ako na bahala. Okay, bye. Enjoy, loser. Langat, kuya. Teka, maskan nga sandali. Wow, ibang klase. Wow, sarap nito ah. Ito. Gusto ko to. Ay. Sige na nga. Ano ba naman yung mabilisan? Dala ko pa pinto. Tamad, mabilis lang naman eh. Ano ba naman yung 1 minuto? 1 minuto lang, Micah. Iba talaga wag mabuti. Kinis naman ito. Ano gusto mo sa'yo, ha? Saan? Ha? Sa groups mo, ha? Ano na, Micah? Wow! Pa! Ano ginagawa mo dito? Ha? Ikaw, yung ginagawa mo? Kanina pa kita inaantay eh. Nag-aano? Nagbibihis ako pa. Labas ka na muna. Ang tagal mo eh. Una po na. Lalabas na rin ako. Doon ka na. Ano ba ginagawa mo't nakaupo ka pa sa sahig? Wala pa, nagtatanggal pa lang ako ng sapatos. Labas na. Dalian mo na kasi, nagugutom na ako eh. Dalian mo! Wisit, puntik na ako doon. Mamaya na nga to. Mamaya na ka sa akin, Biba. Diyan ka lang muna sa ilalim ng kama. Gutom na ako. Pwede meriendahin. Par. Psst. Bakit? May bago ba? Bago? Ang bago? Alam mo na yun. Tarantado. Nung alam ko na, hindi nga kita magets eh. Ito talaga oh. Maang-maangan pa eh. Wala ka bang bagong skandal? Ha? O kita mo na? Kung dinidiretso mo na lang kasi ko.
Meron nga. Yes sir, meron po tayong bagong dating mga ma'am sir. Ano po bang hanap nyo ha? Kana o Pinay? Pareho, syempre. Ay, paano po ba sir? Bluetooth na lang po ba tayo ha? Oo, dali na. Oh sir, naka-on na yun sa akin. Teka. Ayan, naka-on na. Send mo na, dali. Ito na. Sending na. Oo, sending na. Nice. Uy, Cedric! Ay, putik ka. ginagawa nyo ha? Para kayong mga hoodlum dyan sa gilid. Gago, si Micah may bago. Meron? Tingin. Oo, teka lang. Easy. Parang tutang ulol lang Magantay ka. Nagsisin pa ako kay Tope. Kaya pala Dalian nyo, ako naman. Bakit ba kasi ang tagal, Micah? Gaano ba katagal yan? 5 minutes to, tol. 5 minutes? Sarap putik. Ako next ha? Oo, magantay ka. Punasan mo yung laway mo. Naglalaway ang gago. Wala kaya? Para mga tanga to. O teka, tapos na ata. Ako naman. Bluetooth mo. Naka-on na, kanina pa. Teka, send ko na. Sabi na makakasahan ka kahit kailan Saan mo ba nakuha itong mga skandal? Oo, basta, walang laglagan ng source Nakikihingi na nga lang kayo Wala nang tanong-tanong La, 5 minutes nga. Panoorin natin. Wag dito, si Raulo. Sa classroom na natin panoorin, gago. Panoorin ng alin? Ay, Sir pusang April! gala. Wala po, sir. Gago, Tope, uy! Ha? Pichot na nga! Ay, putik. Teka. Sinasabi ko na nga ba't nagpapasahan na naman kayo ng kalaswaan? Ay, sir, hindi po. Kay Tope lang po yun. Pinapakita lang niya sa amin. Anong akin? Sir, bell na. Pasok na po kami ha. Sipat na, dali. Tara, Hoy, dali. Bumalik kayo mga itlog! Hoy! Popoy at Bea, hindi ko pinagmamalaki pero real talk lang tayo dito. Ako talaga ang numero unong source ng mga malalaswang video noon sa classroom namin. Mapa-typical na adult video o mga viral na mga scandal noon. Malamang sa malabang, may kopya ako niyan. Nung time na yun kasi ay Bluetooth lamang o kaya infrared pa nga ang labanan, lalo na sa pasahan. Kaya medyo pahirap ang maghagilap ng mga material. Hindi katulad ngayon na talamak na ang iba't ibang mga sources. Pero alam niyo ba, na nung high school ako, akala nila sexually active na ako porket marami akong bala ng adult content. Ang hindi nila alam ay virgin talaga ako at wala sa isip kong makipag-sex talaga sa babae. Dahil masaya naman ako on my own. I mean, using my hands, if you know what I mean. Pero eventually, naisip ko rin na baka it's time na para isabuhay ko naman ang mga kalandiang nalalaman ko. 4th year high school ako noon at 1st year college na ate ng kaklase ko ang nakauna sa akin, Popoy at Bea. Believe it or not, hindi halatang first time ko. Ginamit ko kasi ang lahat ng mga natutunan ko sa panunood ng adult videos. I faked it until I made it. Ang ending, nagkaroon tuloy ako ng reputasyon ng hindi ko sinasadya. Ako tuloy ang naging takbuhan ng halos lahat ng tropa ko. Naman, ako ang unang na-virginize sa barkadahan naming mga lalaki. Lalo na nga, pagtungtong nung college. Masasabi kong ako ang master. Samantalang ang mga tropa ko, ang mga apprentice ko. So, here we are. Wow! Ang ganda naman ng kwarto mo. Ganda ka dyan. Lit nga lang Pero malinis at maayos yung arrangement and everything. Sa bagay. So, upo ka. Or kukuha muna natin ng juice, soft drinks. Ano bang gusto mo? Sige, juice na lang. Okay, wait. Feel at home. Gagawa ka ng merienda natin. Sige, balik ako kagad. Okay. Ano ba masarap na merienda?
Gawa na lang ako ng sandwich. Oo, tama. Sana may mayonnaise pa kami. Alam ko may binatang tuna pa dyan. Si Cedric tumatawag? Ano naman kailangan ito? Hello? Par! O ano, storbo kayo, may date ako eh. Mabilis lang. Ano nga, dali? Ano kasi Tagal. Bali, kailan ko ba malalaman kung pwede ko na ipasok? Pasok? Pangalin? Yung Yung ano? ipasok yung Yung ano nga, sinampay, ano ba? hina mo naman ipasok yung sandata. Parang tanga naman kasi to, hindi mo nalang diretsoin eh. Mawiwet din ba ako? Sira ako. Di nga. Gago, seryoso yung tanong mo? Bakit? Uy, Sagutin mo na, dali. Di lang kayo may date ngayon, no? mas na buhay ito. Tinatanong mo ko kung mawiwet ka? Oh, Diyos ko naman, Cedric. Kung meron pang salitang mas bababa sa tanga, ikaw na yun. Ha? Bakit? Saan mo naman nakuha yung ideya mawiwet ang lalaki? Chicks lang yun, tanga. Ganun ba? Hindi pa ba sapat yung educational videos na napanood mo, ha? Siyempre, par. Iba yung in person na. Alam mo kung sino man yung kadate mo, takbuhan mo na. Ikapapahamak mo yung pagiging tanga mo. Ay, hindi pala. Sige, tuloy mo lang nang matuto ka ng leksyon mo. Paano ba kasi? Tama na yung kakatawag mo sa akin ng tanga. Paliwalag mo na lang ng maayos. Nandito ako sa parking Bakit pala ng kondo? Ganito, Seda. Pag naghalikan kayo, huwag kang asong ulol. Huwag kang atat, okay? Take your time. Foreplay, ganyan. Siguro naman alam mo yun. Either ikaw bababa o siya, pero maganda kung ikaw na lang para dagdag pogi points. Bababa? Bababa saan? Sa impyerno, hayop ka eh. Malamang sisiri mo yung talaba. Alam ko ba alam mo yung foreplay? Anyway, ganito. Pagkasisid mo, malalaman mo pag ready na siya. O saka pumeso ng pang firing squad. Micah? Yes? Okay, gets. Paano pa? Nagtimpla ka na ba ng juice? Sed, sorry kailangan ko na ibabato. Bahala ka na, kaya mo na yan. Basta ang pinaka-importante sa labas wag sa loob. Bye! Yes, Allison, ano yun? Nagtimpla ka na ba ng juice? Hindi pa, may tumawag kasi, pero ito na, ihanda ko na. Hindi, sabihin ko lang sana na water na lang. Wag na juice. Okay. Chill ka lang dyan. Gagawa na lang kita ng snacks. Okay. Ano? Okay ba yung sandwich na ginawa ko for you? Oo naman. Restaurant quality. Creamy yung stuffing tapos medyo crunchy yung bread. Saan mo natutunan? Share naman ang recipe Actually, Oh, why? Anong problema? Bakit parang nalungkot ka bigla? May nasabi ba akong mali? Hindi. Ano kasi, tinanong mo kasi ako kung kanino ko natutunan yung recipe. It's from my ex. Yung ex ko na niloko lang ako. Oh no, I'm so sorry. Hindi, don't be sorry. Ano ka ba? Matagal na yun. I mean, naka-move on na ako. Pero syempre, kapag naaalala ko sa yung ginawa niya, meron pa rin hindi magandang tama sa akin eh. Bakit? Ano bang nangyari? If you don't mind me asking. Hindi, wag na. It's all in the past. Hindi nga. Tapos na yun. Ayoko namang isipin mo na hindi pa ako nakaka-move on. Nakakatawa nga kasi akala ng mga kaibigan ko, ito lang ako, chill. Happy-go-lucky, walang problema. Hindi ba ganun? Allison, walang tao na 100% happy. Lahat tayo may mga pinagdadaanan. Minsan nga kung sino pa yung mukhang masaya, sila pala yung maraming pinagdadaanan ng hindi maganda. Well, everybody has a story. So what's your story? My story? Well, simple lang naman. I'm just a simple guy looking for a perfect girl. My perfect girl. Kaya lang, yung huling taong akala ko perfect na for me, perfect disaster palang ibibigay sa akin. Kahit binigay ko naman ang lahat, niloko pa rin ako.
Huwag mong sabihin yan. Nagkataon lang na hindi kayo meant to be ng ex mo. Ako na magsasabi, it's not you, it's her. It's her. Feeling ko nga baka wala talagang nakalaan for me eh. Feeling ko wala nang nagmamahal sa akin. Feeling ko pare-parehas na akong mababae. Hindi rin. Hindi ka lang talaga naghahanap or tumitingin. Malay mo, nasa paligid mo lang. Nasa paligid ka lang? Oo. Like, saan banda? Like, sa harap mo. Like, ako. Ikaw? Yeah. Kaya kong patunayan sa'yo na mali ang iniisip mo. Talaga? Paano? Ganito. Alison, teka. Oh, bakit? Di ba kasi hindi ko mapigilin yung sarili ko eh. You're too much eh. Too much? Akin ang kamay mo. Kamay ko? Hawakan mo to. Oh my God. Bakit ang tigas mo agad? It's not me. It's you. That's how hard you make me feel. Come here. Ano ka mo? May nangyari sa inyo ni Allison? Yes, sir. Paano nangyari yun? Akala ko ba mailap siya sa romansa? Tsaka, ilang linggo pa lang kayo nagde-date, di ba? Mga 2. So ano, kayo na? Hindi pa naman. Uy, paano yun? Anong magic ginawa mo? Akala ko ba malakas yung personality ng tao? Di papatinag, ganun. Ma boy, marami ka pa talaga hindi alam sa mundong ito. Talaga lang ha? Sige nga, ipaliwanag mo. Una kasi sa lahat, alam naman natin iba-ibang babae, di ba? Syempre. Ibig sabihin, iba-iba rin yung style na gagamitin mo. Halimbawa, kapag yung babae, submissive type, syempre papogi ka. Be assertive, ganyan. Pero kapag katulad ni Allison na parang defensive agad, yung tipong gusto niya siya yung in control, ibigay mo ang gusto. Paano nga? Magmukha kang kawawa. Magmukha kang broken. Kasi ang mga babae, meron silang nurturing nature. Nurturing nature? Ano ka mo? Mahilig silang mag-alaga. Matik sa kanila. Natural sa kanila ang mag-alaga. Ang maggamot. Kaya madali silang mapalapit sa isang lonely, broken-hearted man. Gets mo ba? Boy, ang mga babae kasi may in-house caregiving facility yan. Kaya minsan maganda rin yung hindi ka pamacho. Minsan maganda yung mukha kang kawawa. Yung wala kang bahid ng kayabangan sa katawan, ganun. Okay, tapos? At alam mo pa magandang backstory? Ano? Di yung niloko ka ng ex mo. Ginura ka ng pagkatao mo. Yung binigay mo ng lahat mo, hindi pa rin sapat. Tapos kunwari, pare-parehas na ang mga babae. Di ba parang nega naman nun? Hindi. Kasi gaya ng mga lalaki, competitive din ng mga babae. Ayaw nilang nakukumpara sila. Gusto nila, one of a kind sila, yung angat sila kaysa dun sa isa. At sinasabi ko sa'yo, boy, ang babae, gagawin ng lahat mahigitan lang yung ex mo. Ganyan. Talaga ba? Oo naman. Ano feeling mo, mga itlog lang ang may pride, mga competitive? Siyempre pati mga babae, lalo na mga babae. Ibig sabihin, na-trigger mo lang yung pagiging competitive ni Allison.
Well, parang gano'n na nga siguro. Tsaka boy, si Allison kasi yung tipo na dominante sa kama. Palautos ganun. Kaya nung medyo nagkakainitan na kami, binaba ko ang pride ko at nagpaka-vulnerable ko, no. Parang ang pangit naman nun. Ikaw yung lalaki tapos ikaw yung parang walang alam sa sex. Tanga. Hindi naman sa walang alam sa sex, hindi lang hayok. Hindi ikaw yung mag-i-initiate. Ayoko, di ko kaya yun. Wow, nagsalita ang maraming alam sa sex. Manahimik ka na nga lang, ka-feeling. Ang akin lang, pag binaba mo ng konti o kahit pa kunwari yung pride mo, susunod din pababa ang pantalon at brief mo. Maniwala ka sa akin, boy. Ewan ko sa'yo ha. Pinagtitripan mo lang ako eh. Oo naman, bopols ka eh. Ikaw lang ang bukod tanging species ng tao na nagtanong sa akin kung mawawit ba ang lalaki. Huwag mo na akong asarin. Alam mo naman first time ko eh. Ay, hindi yan dahil sa first time mo, kundi mahina lang talaga ang utak mo. Oo na. Tumigil ka na, gets ko na. Alam mo, subukan mo talagang tumawag ulit sa akin para magtanong ng katarantaduhan. Sisirayan kong pagkakaibigan natin. Ang hilig-hilig mo sa adult videos ni isa, wala ka na-absorb. Pa naman yan? Popoy at Bea, dito na nga nagtatapos ang pagpapakilala ko sa sarili ko at sa history ko. Never akong nagka-girlfriend noong high school. Nung college naman, nakatatlong girlfriends ako at marami pang ibang girl na, friends. Masasabi ko namang hindi ako hirap o salat pagdating sa love, sex, and relationship. Lalo na dun sa sex na part. I have tried and tested ways on how to get a girl to like me and more. Don't get me wrong sana, Popoy at Bea, at sa inyo rin mga kamorkada. Hindi ako sumulat sa inyo para may patunayan na kung ano man. At lalong hindi ako sumulat para sabihing matalino ako at kahit sinong babae ay kaya kong makuha. No. That is not the case. Ang sa akin lang ay willing akong ilabas ang tunay na ako. Para mas madali sa inyong maunawaan ang mga susunod na ikikwento ko. At bukod doon, sana kahit papaano maging aware ang mga listeners, lalo na ang mga babaeng listeners, na merong mga kalalakihan na katulad ko. Men who loves women, men who loves sex. Hindi naman sa adik, pero hindi ikinahihiya na we are enthusiastic about having physical connection with someone. Sa madaling salita, Popoy at Bea, I'm a lover boy. And I can love you in ways you never thought possible. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Itlog. Popoy at Bea, pumunta na nga tayo sa seryosong usapan. Alam nyo ba na sa kabila ng sa asta ko na akala mo hindi kayang makipagrelasyon ng seryosohan, ay meron pa rin akong parte na very much capable of being in a long-term relationship. Aminado ako na marami akong mga naging ka-fling, lalo na nga nung college. Pero pagpasok ko sa mundo ng corporate world, ay nag-umpisa na akong mag-invest sa pangmatagalang relationship. I had 2 serious relationships bago ko finally nakilala si Trina. It was actually lost at first sight. Type na type ko siya nung unang kita ko pa lang. She's 5'3", malaman pero may shape ang katawan. Paborito ko ang mga hita niya. Makapal pero batak. Mahilig kasi siyang tumakbo bilang form of exercise. Trina is kind, sweet, caring, selfless, pero hindi siya submissive type of a person. Magaling siyang makikooperate sa akin. Pero pagka may ayaw siya, sasabihin niya. But all in all, masaya. Masaya ako with her. Masaya kami together. And she always brings out the best in me.
Hindi ko na nga namalayan na inabot na nga kami ni Trina ng 5 years. Panatag na kami sa isa't isa. Wala kaming masyadong napag-awayan. Except for one thing. Happy anniversary, mahal. Happy anniversary din, mahal. Grabe, dati-dati sa Instagram ko lang nakikita yung paganito. Anong pa ganito? Yung naka-bathrobe. Nasa posh na hotel. Tapos may room service. So may pang-post ka na sa IG mo? Ay, talaga. Oo yan, natupad ko na yung promise ko sa'yo na mag-staycation dito sa mamahaling hotel na to. Ikaw naman kasi, sabi ko sa'yo kahit mag-out of town na lang tayo. Camping, ganun. Alam mo namang may importanteng meeting kami bukas, di ba? Yeah, I know. Ikaw din naman sabi mo may lalakarin kayo ng mami mo. Syempre gumawa na lang din ako ng lakad kasi hindi ka pwede mag-out of town. Di bali next week, clear naman yung schedule ko. Tuloy din natin yung gusto mong out of town trip, okay? Okay. O go, mahal. Kain ka pa. Ano bang gagawin natin after nito? Meron akong binook na in-house massage. Sila pupunta dito sa room natin? Yup. Uy, nice! I know. Nga pala, mahal. 5 years na tayo, di ba? 5 ba? 3 pa lang. Seryoso ka? Siyempre, joke lang to naman. Para kasi ang seryoso na sasabihin mo, ano ba yun? Yun na nga, 5 years na tayo. So anong next nating plano? Plano? Itong anniversary natin? No, I mean as a couple. Next game plan natin. I mean, nasa radar mo na ba yung pagpapakasal or what? Pero I'm just asking ha. Wala naman akong gustong palabasin or what. Tanong lang. Tinatanong mo ako about marriage? Parang gano'n na nga. Oo naman, mahal. I mean, darating din naman tayo doon. It's part of our long-term plan. Long-term plan? I mean, lahat naman ng couple eventually sa kasalan din naman nauuwi, di ba? Not really. Not everyone. Well, feeling ko naman tayo sa kasal din naman tayo mauuwi. Feeling mo, so hindi ka sure? Sure naman. Ano ka ba? Pero, sure naman. I mean, hindi. Kasi, we will, okay, we will eventually, get married. Eventually? Trina, ano bang gusto mong isagot ko? Ano bang gusto mong malaman? Well, gusto ko lang naman malaman if may plano kang pakasalan ako. Kung oo, kailan? Kung hindi, bakit? Sa tanong mo kung pakakasalan ba kita? Oo naman. Kung kailan, hindi ko alam. I mean, hindi ko pa alam. Bakit? Anong bakit? Bakit hindi mo pa alam? Kasi hindi ko pa alam. Wala ka bang estimated year? Months? Wala. Bakit? Bakit? Kailangan na ba talaga, ha? Kailangan na ba magbilang? Oo, sana. Kasi 5 years na tayo. You're 31, I'm 29. Kung sa ganitong edad natin wala ka pang kahit man lang peg na date or year, para dapat atang mabahala na ako. Trina, sino ba nagsulsul sa'yo para mag-isip ng ganyan? Wala, Micah. Sariling utak ko ang nag-udyok sa akin para magtanong. Ba't ikaw may plano ka na? Ha? Well, kung ako ang tatanungin, yayayain na kitang magpakasal. Oo. Siyempre, yayayain pa lang. Ibig sabihin, may preparation pa yan. So maybe next year, pwede yung totoong kasalan na talaga. Then, mag-iipon na tayo. Then, magbe-baby. Tapos siguro kahit mga 2 anak. Or kung ilan yung ibigay sa atin ni Lord bago ako mag 40 years old. Naisip mo na agad lahat yon? Yeah? Ang weird naman nun, mahal. Lahat sa'yo nakaplano na? Huh? Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Micah, plano sa isip lang yon. Hindi naman siya nakasulat at nakanotaryo. It's all in my head. Ngayon, ang tanong ko, wala ka bang ganun na naiisip? Yung totoo, Micah, ha? Yung totoo, wag mo akong ine-etchos. Meron o wala? Honest to goodness.
Wala. Wala pa. May plano ka naman bang magplano? Yeah, of course. Eventually. Ayan na naman tayo sa pa-eventually mo eh. So wala nga. Sa madaling salita, wala ka pa rin naiisip para sa future natin. Yun eh. Trina, anniversary natin ngayon. Bakit ka ba bigla nagsisingit na ikaka-stress mo? Bakit hindi na lang natin i-enjoy muna yung moment na to? Para saan pa't nag-anniversary naman tayo kung wala naman pala tayong direksyon? May bala ka bang mag-settle down talaga? Yung totoong sagot ha, isa pang eventually mo isasampal ko sa'yo yung steak na kinakain mo. Trina, look. Sige, magpapaka-honest ako. Wala. Wala sa plano ko magpakasal. You know why? Kasi you have no idea gaano kahirap maging padre de pamilya. Ang hirap. It's the biggest responsibility any man can have. Imagine, kailangan ko mag-provide para sa'yo, para sa magiging anak o mga anak natin. Kailangan ko bayaran lahat ng dapat bayaran. Pag hindi ko nagawa lahat, wala akong kwenta. Kapag kinapos, ang dami ko kagad kakulangan. At kapag nagkandaleche-leche ang lahat, kago de konsensya ko pa. Alam mo yun? Nagigets mo ba? Hindi ganun kadali maging lalaki, Trina. Kaya, I'm sorry. I'm sorry kung wala pa sa plano ko magpakasal. So ano pa palang point na magkarelasyon tayo? Kung hindi naman pala pang cheesy man pakinggan, kung hindi naman pala sa altar ang uwi natin. Bakit? Dapat ba ang magkarelasyon sa kasalang ending? Hindi ba pwedeng magkasama lang sila hanggang pagtanda? Hindi ba pwedeng makipagrelasyon for companionship? Companionship? For fun and happiness? Hindi ba pwedeng magkarelasyon kasi you like each other? Like each other? Or for sex? Lalo na for sex. For sex? Yeah, why not? So yun lang ba ako? You're with me para lang may makasama ka for fun and happiness and for sex, tama? Bakit sa pagkakasabi mo parang mali yung sagot ko? Hindi naman mali. Tama ka naman. O anong problema? Bakit ganyan ang mukha mo? Kulang lang. Kahit man lang yung rason na you're with someone kasi mahal mo yung tao. Wala eh. Ang dami mong sinabi. Hindi mo nabanggit yung love. Trina naman, syempre given na yun. Pwede ba ako makipagrelasyon sa'yo kung hindi kita mahal? Well, I don't know. I'm not sure. Kasi madali lang naman sa'yo makipag-sex kahit walang feelings eh. So ewan ko kung in-apply mo sa akin yun. Oh my God. You know what, Micah? Lalabas muna ako. Pag-iisipan ko muna yung mga napag-usapan natin. Okay, I'm sorry, okay. Tell me anong maling ginawa ko at itatama ko. I'm sorry, okay? Huwag ka na umalis, ayusin natin to. Well, wala ka namang maling ginawa. I mean, yun ang paniniwala mo eh. Yun ang prinsipyo mo. I don't know. Hindi lang siya in line with me. Hindi lang tayo tugma. So maybe we should do something thinking, Micah. Again, hindi ka mali. Hindi lang tayo parehas. So, let's give each other a little space muna. Ngayon lang. And then let's talk later. Ay. Bakit ba ang mga babae wrong timing gumawa ng eksena? Popoy at Bea, ang kwento kong ito ay puno ng pag-amin. Dahil eto pa ang isa kong aaminin. Inaamin kong, I am scared of all the responsibilities of building a family. Sa ngayon, I don't see myself having a child. I see me and Trina together forever pero hindi ko sure kung capable akong maging tatay. Kung I am emotionally, mentally, and financially adequate para maging padre de familia na. Alam mo yung takot na ma-disappoint mo yung asawa mo at mga anak mo kapag ka nagkamali ka? Natatakot ako magkamali, magkulang at mamali ng mga diskarte sa buhay. Kasi hindi lang buhay ko ang apektado, kundi buhay ng asawa at anak o mga anak ko. It's just too much for me.
I'm also scared of losing my youth, my chance to do the things I want for myself. Ang dami ko na kasing kilala na maraming naiwang what ifs bago nagpakasal. Ganito na lang, Popoy at Bea. Alam ko naman na eventually, I will settle down. Pero siguro pagka nga nasa late 30s or maybe early 40s na ako. Basta, eventually. Nagkataon lang talaga na hindi lang kami nagkatugma ni Trina. Ewan ko ba, bakit ba ang mga babae palagi naghahabol ng oras? Ano ngayon kung hindi kami magkaanak sa tagal ng paghihintay? A child won't complete Trina as a person, will it? Sa kasamaang palad, Popoy at Bea, a week after ng anniversary namin yun, ay tuluyan na nga kaming nag-break ni Trina. Or more like, tuluyan na akong iniwan ni Trina. Thank you po. Thank you po talaga. Yes po, makakaasa po kayo. No, thank you po, boss. Okay po, thank you po ulit. Tatawagan ko nga si Papa. Ano kaya ako magsa-celebrate? Hello? Pa! Oh, Na-promote na ako, branch manager na ako. talaga? Oh, good. Celebrate tayo pa. Sige. Mag-uwi ka ng Jibog. Ayaw mo lumabas? Alis tayo. Nak, kagagaling ko lang sa labas maghapon Pagod na ako. Dito na lang tayo. Sige pa. Uwi ako kaagad. May gusto ka ba? Anong tiyabo gusto mo? Kahit ano Basta may kanin. Sige pa, akong bahala. Ba naman pa? Wala ka man lang pa-music o kaya pa-balloons. Branch manager ng anak niyo, uy. Pag nagpatugtog ako, magre-reklamo yung inggitero nating kapitbahay. At anong pa-balloons? Huli kitang binilhan ng balloon, 7 years old ka, magtigil ka nga dyan. Sabi ko nga. Ay, busog. Tapos ka na ba pa? Dami pang ulam mo. Okay na ako. Iligpit mo na lang lahat yan at manunood muna ako ng TV. May basketball ata ngayon. Okay. Congrats ulit, Nak. Bilang mo ako ng bagong TV pagkasweldo mo, ha? Okay pa. Ba yan? Parang hindi naman masaya pag ganitong celebration lang. Yayain ko kaya sina Cedric. Ay, tama. Baka naman available sila. Buti naman pauko rin kayo. Ang hirap niyong hagilapin Oh, Cedric, beer. Thank you Sensya na. Nagpapabibo kasi ako sa trabaho ngayon Kasi hihirit ako ng isang buwang leave. Uy, isang buwan? Saan pupunta? Uy, Tupi. Oh. May laman pa yung bote mo. Oo, meron pa. Sabihan mo ako pag wala na So, saan ka pupunta, Ced? Mag-tour lang around Pinas. Road trip. Minsan kotse, minsan motor. Di nga. Sama ko. Huwag ka na umepal. Sama ko si Mrs. Huh? Mrs. mo? Road trip? Motor? Asa kang kakayanin yun ng Mrs. mo. Maarte yun, di ba? Anong maarte? Siya nga yung nag-suggest. Siya pa nga yung tumulong sa akin para ipatune up yung motor Oh, talaga ba? Sana all. Oh, ingit kayo. May ingit talaga kayo. Teka, Tupi. May girlfriend ka na ba? Girlfriend? Wala, pero magdi lang anghel ka sana. Oh, nangyari? Akala ko may dinedate ka. Wala Hindi nag-work Paano di nag-work? Sa madaling salita, type na type ko siya. Pero hindi niya ako ganun kagusto. Asus. Kapagod. Pang ilang beses na akong umaasa ngayong taon na to. Pangatlo na yata
Ganun talaga, Tupe. Huwag ka na lang susuko. Mahanap mo rin yung para sa'yo. Pero, sa kabilang banda, pwedeng tigil-tigilan mo na yan Diyos me, ayan na naman po siya. Hindi, makinig ka muna. Ito mga para. Real talk lang Ako, aminado ako, advocate ako for single men. Ano daw? Kasi tingnan mo, ang mga babae, may mga litanya yan na hindi lalaki magpapakumpleto sa buhay nila, na hindi daw nila tayo kailangan, na kaya doon nila mabuhay na mag-isa nang wala tayo. So diba, dapat ganun din tayo. Kaya din natin dapat na wala sila. Lul, kaya mong walang babae. Yang ibig ko sabihin, kaya nating mabuhay ng walang official na karelasyon. Yung mga pangailangan natin, makukuha naman natin yan anytime Madami naman dyan, open for casual sex. Huwag din tayo mag-isip na kailangan natin ng lifelong partner para mabuhay at maging kompleto. Nagigets nyo ba ako? Ako personally, I'm happy being single. I get to do what I want. Hindi ako nag-worry about the future. I can handle anything with grace. Kasi wala namang nami-measure sa akin Gets nyo? Sex? Kaya ko magsarili. At kaya ko rin humanap ng sexual partner. Madami dyan, ano ba? Tupe, huwag kang makinig sa gunggong na yan. Ganyan lang ang sinasabi niyan kasi wala na sila ni Trina. Di gago, seryoso. Nakumpara ko Mas masaya maging single kaysa matali sa kung ano-anong responsibilidad kapag in a relationship ka na. I'm telling you, Tupe. Enjoy life. Enjoy mo lang yung kabataan mo. Yun na nga pare. Ikaw na rin nagsabi. I-enjoy ko kabataan ko. Kaya nga gusto ko na humanap ng partner habang di pa ako kulubot Habang kaya pang tumindig ni Manoy. Kailan ako hahanap ng pangseryosohan? Kapag may mga uban na ako? Ngayon maliit pa tiyan ko. Ewan ko pagtungtong ko ng 40. Lah, pati ikaw may body clock ka na din na sinusubaybayan. Ano ka, chicks? Ang point ko lang pagod na ako. Ayoko ng maraming butas na pinapasukan. Gusto ko isa na lang kasi maraming ang babae dyan. Yung mga babae na yun, maraming ding lalaki on the side. Option lang din ako. Gusto ko na ng exclusive, yung akin lang, yung hindi na sasawsawan ng iba, yung hindi na komplikado kaysa sa ganito. Wala akong nilulook forward makita. Wala akong inuuwian. Wala akong nakukwentuhan. Walang nakikinig sa mga reklamo ko sa buhay. Ano ginagawa namin? Si Cedric, makikinig pa Ikaw, anong sagot mo sa lahat ng problema ko? Alak, babae, mag-enjoy. Ano ba dapat? I-baby kita. Bakit hindi? Burnik mo. Ba't ko gagawin yun? Exactly. Hindi mo magagawa yun. Wala sa mga tropa ko yung magagawa yung ganun. Wala. Ang tanging tao lang na pwedeng gumawa nun ay yung girlfriend ko o asawa one day. Mismo. Kaya pasensya na, Maika. Tapos na ako sa pagiging single. I just want to find my person, my partner. Yung akin lang hanggang sa pagtanda. Gusto mo ng boring. Kung boring sa'yo yung relasyong kalmado, may peace of mind at may sense of exclusivity, di sige. Gusto ko ng boring. Popoy at Bea, fine. I get it. Marami pa ring lalaki dyan ang taliwas sa paniniwala ko. Pero sige, aaminin ko na rin ulit. Marami nga namang mga magagandang perks kapag ka may girlfriend or asawa na. Number 1, masaya. Although case-to-case basis. Hindi palagi pero may saya. Number 2, meron kang supporter o cheater. Again, case-to-case basis yan. Paano kapag ka hindi niya gusto yung mga ginagawa mo? Of course, hindi ka niya i-cheer. Number 3, may nag-aalaga sa'yo. Masarap sa feeling yun. Pero syempre, you are expected to return the favor. Number 4, may nagmamahal sa'yo. Wala akong masasabi dyan. Perks talaga yan. At number 5, sex anytime. Another case-to-case basis. Paano kung hindi naman mahilig ang partner mo? Pero all in all, sa madaling salita, Popoy at Bea, sobra kong namimiss si Trina. Noong nagkahiwalay kami, parang ang laki nang nawala sa akin. Kasi we've been together for 5 years bago kami nag-break. At seryoso ako sa kanya.
mahal na mahal ko si Trina. We are perfect for each other. Hindi ko lang talaga kayang maibigay sa kanya yung gusto niyang kasal. Alangan naman kasing pilitin ko ang sarili ko, di ba? Sino naman na may gusto ng half-hearted marriage proposal? So I had to make a very difficult decision. Hi. Micah? Oh, napadalaw ka. Oo, kasi, Pasok ka. thank you. Juice, coffee? Hindi, okay lang. Oh, okay. Sige, upo ka. Ito naman, parang first time mong pumunta dito sa place ko. Well, first time since nag-break tayo 3 months ago. Ah, oo nga pala. Kamusta ka? Okay lang, okay lang. Trina, can I go straight to the point? Kanina pa kasi ako kinakabahan eh. Gusto ko nang ilabas sa dibdib ko yung mga gusto kong sabihin. Ah, okay. Sorry. Sige, go. Ano ba yon? Magbalikan na tayo. I miss you. I want to be with you. Please. Alam ko mahal mo pa rin ako at mahal na mahal pa rin kita. Micah. Sige, fine. Tama ka. Mahal pa rin kita. Siyempre, pero... Pero ano? Hindi ganun kadali yon. I mean, may sagot na ba? May solusyon na ba yung cause of breakup natin? Baka lang kasi nakakalimutan mong sinabi mo sa akin na nakipagrelasyon ka lang for the, free sex and everything. No, Trina. Of course not. Sus, come on, Micah. You know it's true. I mean, oo, sige. Hello, sino bang hindi gugustuhin makipag-sex sa'yo? Come on, look at you. Nung tayo pa, di ba, ang dalas natin mag-sex kung saan-saan? Oo nga, pero Micah, hindi mo ako parausan. That's you being... No, Trina, no. Hindi ganun. Ang point ko is, I love sex. I think about sex all the time, pero I love sex with you. I think about having sex with you. Nagagets mo ba ako? Pero hindi lang naman sex ang issue dito. Yun na nga rin eh. Commitment, Micah. I am committed to you, Trina. Wala na akong ibang nakikitang babae na makakasama ko kundi ikaw. So ano? Willing ka na to think about the future? Open ka na about marriage? Kids? Oo naman. Talaga ba? Agad-agad? Ang bilis mo namang nagbago in just a short period of time. Trina, 3 months? Hindi short period yun. Siyempre marami ako na-realize nung wala ka sa tabi ko. Ang daming kulang. Ang daming butas. And it made me think about me and you. It made me understand yung point mo. And tama ka nga. What's the point of being in a relationship kung hindi lang naman marriage ang endgame? Bakit parang ine-etchos mo lang ako? No, of course not. Imposible kasing magbago na lang yung isip mo bigla eh. Trina, mahal kita. And enough reason na yun for me to change my mind. I want you, okay? I want us. Gusto ko na rin yung mga gusto mo. Papakasal tayo. Bubuo tayo ng sariling pamilya. 2, 3, kahit 4 pang anak. Gusto ko rin lahat yun. Just give me a chance para patunayan sa'yo ang sarili ko. Please, Trina, please. Sige, let's see. Sige, tayo na ulit? Tayo na, sige. Pero 2 months no sex. Tingnan natin kung makatagal ka. Teka, bakit naman may pag-ganun? Baka naman kasi pumunta ka lang dito kasi wala kang babaeng makasama sa kama. Oh, Trina, hindi naman ako ganun ka-loser. I can get laid anytime I want. Ah, talaga? So may mga naikama ka na nitong mga nakaraang buwan? Hindi. Ibig ko sabihin, hindi lang naman So meron ba o wala? Wala, I mean... So nakatagal ka ng... Fine. 2 months, kahit 3 mo pa. Sige, no sex, sige. Pumayag ka? Oo nga. Pero syempre, hindi ako masaya. Bad trip yun. Makita nga lang kita, nag-iinit na ako, sabay ibaban mo ako ng ilang buwan. Pero okay, sige. Pumapayag ako. Mapatunayan ko lang sa'yo na seryoso ako. Okay, good. Let's see how it goes.
Teka, so kayo na nga ulit ni Trina? Oo pa. Oo, yan ang problema. Parang di ka masaya. Hindi, wala pa. Masaya naman ako. Naman? Kaso ano? Kaso, Ibig sabihin, pumapayag ka na sa mga plano ni Trina. syempre hindi pa. Ha? Hindi pa? Paano kayo nagkabalikan? Si Trina yung bumaligtad. Hindi rin pa. O paano? Wala. Syempre, sabi ko nagbago isip ko. Kung ano-ano mga pangako sinabi ko. Kasal, pamilya, future. Hindi ko na matandaan na exactly mga pinagsasabi ko eh. Nako, sa madaling salita, nagsinungaling ka. Parang ganun. Opo, Diyos ko naman, Micah, bakit mo naman ginawa yun? Syempre, mahal ko siya. Mahal ko si Trina. Ginagawa ko lang yung alam kong paraan para magkabalikan kami. Kasi mahal ko siya eh. Yun yung totoo. Pero hindi ko mahal yung mga plano niya sa buhay. O paano? Nangako ka na. Doon ako sa salitang bahala na. Siguro naman magbabago din eventually yung isip ko. Ewan ko pa. Pero matagal pa naman ako sisingilin ng mga pangako ko eh. Hindi naman siguro kami magpapakasal next week o next month. Ang importante sa akin ngayon, kami na ulit ni Trina. Kasama ko na siya ulit. Saka ako naiisipan ng paraan kapag nasa harap ko na yung problema. Popoy at Bea, uulitin ko lang muna, mahal na mahal ko si Trina. Wala akong ibang babae na gusto kundi siya lamang. I never cheated. I never looked at anyone else simula nung naging kami. Malinis ang konsensya ko sa part na yon. Pero ang akin lang, hindi ba pwedeng magmahalan na lamang kami habang buhay? Bakit kailangan pa ng long-term goals, ng family planning, ng timetable for everything? Marriage and kids do not guarantee utmost happiness and success in life anyways. Meron ba sa inyo dyan ang katulad kong mag-isip? O ako lang talaga yung weirdo sa mundong ito? Ito na ang guilt na dinadala ko ngayon, Popoy at Bea. Should I just go for it? Yung ibigay yung gusto ni Trina, tapos bahala na si Batman. Or I should stick to my beliefs. Will it make me less of a person or less of a man kapag hindi ko na ibigay ang gusto ni Trina? Ay, ewan. Kaya sana mapayuhan ninyo ako. Lahat kasi na nakakausap ko, iisa lang ang conclusion eh. I am useless and a coward. Tama ba sila? Ngayon pa lang, maraming salamat na sa oras na ibinigay ninyo sa akin, Popoy at Bea. At syempre sa mga kamorkadang nakatutok hanggang sa matapos ang kwento kong ito. Mag-ingat po sana kayo at God bless. Lubos na gumagalang, Micah. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Itlog. Mga kapamilya, oras na natin, it's 11 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon. Now the question is, am I real? To the words I speak before you make you feel. O, di ba nga? Maganda. Maganda ang question na yan. Am I real? Ganda. Ano na nga ba ang totoo? Ano nga ba ang totoo, Micah? Ready ka na ba o hindi? Push na ba yan or atras muna? Laban o bawi? Di ba? Yun naman talaga rin ang tanong. Now, sa lahat ng mga pinagdaanan, napaka-komplikado niyan, Bea. Please, sa iyong pagkakaunawa, syempre kailangan natin ng isang... Ako talaga ang una. Hindi, kailangan ng isang babae. Oo naman, pero hindi. Ito muna.
kailangan muna ang isang babae sa katanungan na ito. Bakit nga ba kayo nagmamadali kasi? Di ba pwede magmahalan na lang tayo habang buhay? Wait lang, Papoy. Klaruhin natin yung ano ni Micah. Mas maganda kung medyo klaro ka. Pwede mo ba lakasan yung ilaw? Ay, madilim ba ako? Medyo madilim ka dyan. Ay, tumayo talaga. Sorry. Para mas klaro. Diba? Yan. Okay. Okay. Klaruhin natin. Hindi kasi may nababasa ako sa comment section. Sinasabi nila na YOLO daw, itong si Micah, F-boy daw, ganyan-ganyan. Pero teka, sinabi naman niya na wala naman siyang ibang sinasabay na babae kay Trina. As in, legit seryoso siya kay Trina. It just so happened na there are some things na merong gusto si Trina. Yun nga, marriage and kids na wala pa talaga sa isip ni Micah. Oo, pero hindi naman, for me, hindi siya necessarily F-boy or YOLO sa buhay. Kasi loyal siya, faithful siya kay Trina. Hindi katulad ni na Marvin, na mga ganyan. Diba? Wala tayong problema Mga babaerong loyal natin sa comment section. Okay. Oo, correct. Ngayon, eto, sabi ni Gail Enriquez, may body clock nga kasi kami mga babae. Precisely. Kasi nga, the maximum age, meron ako nabalitaan na buntis ng 45, kaya lang medyo delicates na yon. Pero, you know, ang maganda talaga is around 20s, 30s, ganyan. Kaya, nagmamadali yung babae. Yun yung number one sagot dun sa tanong. Okay. Bakit gusto namin ng marriage and everything. Yan. So, doon Bea, sa parting yun, having kids. Okay, sagutin natin yan na malinaw sa mga katulad ni Micah at kay Micah mismo. Di ba kasi ang gusto niya ay, hindi ba pwedeng pwede naman tayo magmahalan na lang, pwede naman tayo na lang. Bakit ka ba parang nagmamadali na mag-marriage, to get married and then we have kids, to have kids. Ito yung sagot, Micah. Di ba walang paligoy-ligoy na sagot. Meron talagang body clock ang mga kababaihan. Hindi katulad nating at dadagdagan ko pa yan, hindi katulad nating mga kalalakihan. Di ba hanggat malulusog ang similya natin at the age of 50, 60, 70 years old, makakabuntis pa tayo. Yes, kaya pa natin 70, 80 years old. Sige, kung malusog ang similya, go ahead. Makabuo ka pa. Pero ang mga kababaihan, no. Medyo very high risk na kapag ka nasa 40s na to 50s nagbuntis. I mean, ang mga kababaihan po kasi nagkakaroon yan ng nagme-menopause din yan. Diba? So, kapag ka nag-menopause na ang isang babae, para sa kaalaman mo, Micah, hindi na siya capable na magkaroon o mag-conceive ng bata. Diba? Ganun yun. Titigil na eh. Ayan. Pero, para naalala ko lang kanina nung may tinatanga-tanga siyang kaibigan niya, si Cedric. So, ito, sabi ni Cedric, kung nawiwet daw ba ang mga kalalakihan? Well, actually, I think so. Pero meron ding very tiny. Wetness. It's the pre-channeling, di ba? Yes, oo. Pero not so as meron din. wet as the babae. Of course naman. Yun yung siguro Not pero enough for the penetration pero ito ka nga, part. Popoy. Okay. Nung una, syempre pro-women ako, di ba? Kampi talaga ako kay Trina and everything. Kaya lang kasi, naalala ko, may mga tinanong na ako ng mga friendlings ko, mga lalaki ganyan, na kasi kung titignan mo, ang lalaki talaga ang nagdidictate kung kailan magpapakasal, majority kasi magpapakasal kayo kapag nag-propose na yung lalaki. Alam mo yun, pwede kayo mag-usap, ganyan-ganyan. Pero alam mo yun, pag yung babae, kahit ready na kami, kung hindi pa ready yung lalaki, hindi talaga in everything. Wala talagang mangyayari, di ba? Aminin natin, majority ganun. Hindi naman kayo pwedeng bumiyahe mag-isa papunta sa altar. Di ba? Majority, lalaki talaga ang nagbibigay ng green light na okay, pwede na tayong magpakasal. In some way, parang unfair yun sa mga babae. Kasi parang, ready na kami, tapos ikaw hindi pa ready, so antayan games tayo, ganyan-ganyan. Pero pag ready ka na, pag hindi kami ready, go tayo, ganun-ganon. Pero, again, parang naisip ko din, gaya nung sinabi ni Micah kanina, na
iba nga naman kasi yung responsibilidad ng isang lalaki kapag ka naging padre de pamilya niya. And naaalala ko po, ang dami mga lalaki nagkakaroon ng mental breakdown, emotional breakdown kapag ka hindi nila na-provide yung mga pangailangan ng pamilya, ng mga anak. And sa totoo lang, nakakaawa din eh. Kasi tayo kami mga babae, open kami, caring namin i-share sa iba kapag ka nahihirapan kami, yung mga pagkukulang namin, yung mga kailangan namin i-work on. Pero aminin natin, ang lalaki, hirap yang mag-share, hirap yang sabihin sa lahat na hanggang dito lang ako, hanggang dito pa lang ako, sinasarili nila lahat yan. Kaya alam mo yon, it is very scary to be the padre de pamilya. It's not an easy task. Kaya kailangan talaga ng preparation ng mga lalaki. And recently ko lang medyo somehow na-consider yon kasi sa tinagal-tagalang nasa isip ko lang, ano lang talaga yan, gusto lang nila maging single, pero hindi. May mga lalaki talaga na hindi pala nag-propose kasi alam nila mentally, emotionally, hindi pa nga talaga ready. And somehow, kailangan nating, ano mo yun, in a relationship, kailangan nating ibigay din yun eh. Kasi baliktarin mo, Popoy, kapag ka ang babae umayaw sa kasal, umayaw sa kids, ang itatawag natin doon, women empowerment. Karapatan ng babae yon kasi katawan ng babae yan and everything. Pero pag lalaki, hindi kapag pwede. kami tumanggi rin. Pag lalaki, ay duwag. Ganon ba yon? Pag lalaki, irresponsible. Parang irresponsible, Yan. ganon. Walang direksyon ng buhay, ganon agad. Siyempre, That's alam mo yun, actually valid points. Valid yung puntong yan, ano? we have to be fair. Kasi pag 'di ba, aminin mo, Popoy, medyo minsan overrated yung women empowerment eh. Na pag nilagay mo sa babae sa lalaki, okay lang, ganun lang. So, may part sa akin doon na naiintindihan ko si Micah kung bakit hindi pa niya carry and everything. Hindi ko kasi totally madikdik si Micah kasi nakita ko naman yung sincerity niya na mahal niya talaga si Trina. Alam mo yun? Nagkwento lang siya sa atin ng mga kalokohan niya, 'di ba? About hindi nga raw siya sex addict. Kumbaga sabihin na nating maaga lang siya namulat doon, nagkaroon lang siya ng di ba? Typical na nag-explore. No. Typical na nag-explore. Na naging adventurous sa kanyang relationships noon. Nung mas bata pa siya. Pero nung na-meet niya na at nakuha ang puso ni Trina, nagseryoso na siya. He's very much like me. Actually. Ayan. Very much like you. Yes. Si Micah. Saang part yung very much like you? Sa pagiging adventurous noon. Ang differential lang namin itong si Micah, papasok ko na naman yung sarili ko. Hindi, okay. Personal experience. Yes. Siya tumigil na. Ako ba mismo ang Popoy? Ako naglagay sa sarili ko sa mantika. Shoutout ko kay Mrs. Popoy. Mukhang may biro lang yun. Kayo naman. Biro lang naman yun. Pero eto na nga, seryoso na. Ayan, ano yung mga tanungan ni bakit daw nagmamadali? May sagot na tayo doon. Ayan, pero it's a second point natin, legitimate yung rin naman, yung argument yan ng isang Micah o ng isang lalaki na, teka lang, bakit mo ko ipe-pressure, bakit mo ko i-break dahil sa wala pa akong plan sa ngayon. Pero may sagot din ako dyan. Bilang lalaki rin kasi, Bea, lalo na yan, ilang taon na sina Micah at si Trina. Di ba nasa late 20s, early 30s na sila. At least, meron ka naman na sigurong plano. 'Di ba? Hindi naman yung bahala na bukas, bahala na next year kung magpakasal tayo o hindi. 'Di ba? I mean, you need some sort of a plan also. 'Di ba? Kahit hindi pa ganun ka-solid, pare, maniwala ka sa akin. Kasi yan yung nagugustuhan sa atin ng mga kababaihan. 'Di ba? That's why they stay. That's why they choose to stay with us. 'Di ba? At ipaglaban yung relationship na meron sila sa atin. It's not necessarily 100% ng security nila, pero meron silang confidence. 'Di ba? Nagagawa ka rin na capable tayo na gumawa ng isang malaking decision for the two of you. 'Di ba? Ganoon 'yun eh.
'Di ba? Kumbaga, hindi man ngayon kapag ready na ako, kilala mo ko. Yan, yung mga ganyang klase ng statement. Pero kasi yung sa'yo, talagang medyo anduwag nung dating. Kasi walang Correct. walang beya eh. I mean, kahit na kumbaga bubuo ka ng bahay, 'di ba kahit na stick lang yung kahit drawing lang takot ka mag-drawing, 'di ba? That's nakaka-offend 'yan para sa isang babae. So wala ka talagang plano. Paano yung future ko with you? 'Di ba? Wala ka man lang malabong plano, wala nga malabong plano, as in walang plano. Wala 'Di ba? talaga. At delikado rin 'yan. Oo. Delikado rin 'yan para sa ating mga kalalakihan. Talagang iiwan tayo niyan. Kaya legit din naman na magtampo sa iyo ang isang babae, 'di ba? Dahil 5 years of being together, ang malinaw lang sa iyo is hindi ka pa ready. Pero kung sakali or baka maging ready ako sa susunod na buwan or baka next year, ganyan, tingnan natin. Wala ka nun. Mahirap yun. Yes. So ano na? Tapusin na natin to. Tapos na ako. Hindi maganda yan. Bottom line is, hindi maganda rin naman sa isang lalaki. Okay, hindi ka ready. Sabihin mo, hindi ako ready. But, give me some time. 'Di ba? I mean, pagka nag-promise ka nga sa kanya ng ng pagmamahal mo para sa kanya. So, dapat may promise ka rin na sige, tingnan natin for the next 2 years kung kakayanin ko na magpakasal na tayo. I will ready myself na emotionally, kahit emotionally na muna, 'di ba? Bago yung physically, financially ganyan. Emotional kailangan capable ka na 'di ba, to make that decision, big life decision. Pero eto, ang gusto ko sanang mensaheng iparating sa mga kalalakihan na katulad ni Micah na meron namang legitimate na takot dun sa responsibilities of being the padre de familia, the provider and everything. Dito na nga papasok po yung kaya nga kailangan mong humanap ng right partner at hindi lang basta girlfriend, hindi lang basta wife, kundi partner. Ibig sabihin, wag ka masyadong ma-pressure na alam mo yun, dahil lalaki ako, sasaluhin ko lahat and everything. Kapag nahanap mo yung tamang partner mo, hindi ka matatakot sa kung anumang mga responsibilities at challenges na darating kasi alam mo, hindi ka nag-iisa. Alam mo, natutulungan ka ng partner mo na sasaluhin ka kapag hindi mo na kaya or nagkulang ka. Kasi may mga ang daming lalaking ganyan na para patunayan yung pagiging lalaki nila, macho nila, sila ang sasagot ng lahat. Tapos Superhero. pag nag-fail, alam mo yun, sasarilihin nila and then saka magbe-breakdown, saka masisira lahat and everything. Kaya, Micah, tingnan mo rin, mukha naman po si Trina maaasahan eh. Hindi lang siya basta wife or girlfriend material, partner mo siya, as in pantay kayo, level kayo, kayong dalawa ang sasalo sa pamilya at hindi lang ikaw. Tsaka pwede ba, Bea, total dyan na rin tayo sa maganda yung point na sinasabi mo, level. You are on the same level. Tanggalin na natin sa isipan natin na kailangan mas malaki ang responsibilidad ng isang padre de familia kumpara sa kanyang sa ilaw ng tahanan. Sa panahon ngayon, no. 'Di ba? Dapat 50-50 na hatian sa kahit saan, sa trabaho, sa paglalaba, sa pagluluto, sa pagbabayad ng if you're wala nang ikaw ang lalaki, dapat ikaw magtrabaho. No, parehas kayo magtrabaho. Gusto niyo maging maginhawa yung buhay? Parehas kayong kumilos, maghanap buhay. Ganun dapat ang mentality. Dati kasi Popoy, nung mga makalumang panahon, gender-based eh. Pag laba, luto, babae lang. Pero pag magpapasok ng pera, lalaki lang. Hindi na ganun, kamorkada. Maghahatid sa school, babae. Si nanay, ayan. Tapos pagka magbabayad ng matrikula, si tatay. Diba? Hindi na gano'n. Kaya minsan si tatay gusto rin mag-alaga ng bata eh. May pinapaaral tuloy na iba. Sanay na daw kasi magpaaral eh. Gusto magdagdag tuloy ng papaaral eh. Pinapag-tuition. Flexible na lahat ngayon. Kaya kung ikaw, alam mo yon, binibigyan ka na ng taning ng girlfriend mo or something like that, you better ask yourself now or you better assess your relationship.
kung meron ka mang mga takot with the responsibilities, kaya ka bang saluhin ng girlfriend mo, tulungan and everything? Kasi kung, honestly, Popoy, kung yung girlfriend mo ngayon, parang, hut-hut lang, pala mo na yung Very dependent. baboy, very dependent. Ay, kahit ako din, mapapaisip din ako sa mga kasalan na ganyan. Oo, walang masamang maging choosy mga kamorkada dahil totoo yung sinasabi nila, love is not enough. Dahil totoo naman talaga hindi kayo mapapakain kung hindi kayo bubuhayin ng love lang. Maraming mga branches yan na kailangan yung punan. Oo, marami. Tsaka it's a process. Huwag kang matakot. 'Di ba? Lahat tayo Wag mong ito lang siguro para masagot na ni si Micah at ma-assure ka, 'di ba? Nobody can assure you na magiging successful ang married life mo. Kung sakali mag-decide ka na, 'di ba, na pumasok ka na doon sa wala makapag-assure niyan but yourself. 'Di ba? It's your decision, you have to follow through. 'Di ba? Kung talaga mahal mo, itong wala naman nagsabi bakit kapag ka ba mahal kailangan pakasalan, 'di ba? Pwedeng nandiyan na lang, katabi na lang, karomansa na lang. No. Gusto niyang magkaanak. 'Di ba? It's a decision for you to make. 'Di ba? Dalawa kayong gagawa niyan. Of course, hindi naman siya mag-aanak ng siya lang, 'di ba? Hindi naman siya asexual. Kailangan ka ni Trina. 'Di ba? So, this is not about you anymore. 'Di ba? This is about you too. It's a relationship that you have to nurture. Hindi na lang yung beliefs mo. 'Di ba? Ganun 'yun eh. Bilang lalaki ako natakot din nung una, 'di ba? Sa responsibilities, of course. Nakakatakot talaga 'yan. Doon sa yung matawag kang duwag o matawag kang unsuccessful or failure, 'di ba? I'm telling you, lahat ng mga pinaka-successful na tao dumaan dyan sa prosesong yan. You just don't have to be you just have to be man enough. Yan, natanggapin kapag ka nagkamali, di mali, 'di ba? But you have to make this decision and you follow through. Kailangan merong pagsundot, hindi yung okay, nagpakasal na ako and then that's it. Okay, hindi yan hindi lang yan piraso ng papel. You have to follow through. You're a married man, kailangan may mga adjustments ka ring gagawin sa mga decisions mo. Ganun yan. Parehas kayo ni Trina. 'Di ba? Hindi naman siya nakakatakot. Hindi siya nakakatakot kapag ka nandun ka na. Parang pagpasok lang yan sa panibagong eskwelahan. Hindi mo kakilala yung mga professor. May terror bang professor? Hindi mo alam kung anong amoy ng magiging katabi mo. 'Di ba? Sa college. 'Di ba may mga ganyan? Medyo nakakatakot. Mananakawan ka ba? Ganun lang din yung pagpasok sa but you just have to be there. 'Di ba? Kailangan mong pumasok. That's the point. Ngayon, kung hindi ka papasok, talagang wala mangyayari. Matatakot ka lang hanggang sa huli. Yun, oo. Micah, klaruin lang namin na hindi ka namin tinatawag na duwag. You're not coward. Iba naman yung coward sa aminadong scared. Pero again, walang mangyayari kung hindi mo susubukan. You just have to take the first step. Basta tayo, Popoy, ng ilang mga comment dito. Eto sabi ni Ken Bayono. Sabi ng OB ni Mrs. dati, 35 years old pataas, delikado na daw magbuntis. Pero yun nga, si Master Micah, hindi pa ready. Mas mabuting planuhin nila ng maigi ang pagpapakasal, pagpapamilya, dahil napakahirap kapag hindi ready. Okay. Naniniwala ako na seryoso na si Micah kay Trina at yon ang dapat trabahuhin niya ngayon. Ang patuloy na patunayan dahil nandun pa rin naman yung duda kay Trina eh. Lalo na at bigla-bigla kang babalik. Hingi ka din ng seryosong opinyon galing sa tatay mo at isaisip mo ang mga payo ni Popoy at ni Bea from Sergio Gonzalez. Actually, ito rin, itong mga payo ninyo na sinasabi kaya Micah, mababasa niya to. Magagamit to ni Micah. Actually, oo. Ano pa nga ito? Chichi? Si Chichi Rojo ba ite? Chichi. Sa lahat ng malaking desisyong gagawin sa buhay, kailangan laging handa at bukal sa loob. All the best to Trina and Micah. Ayan, nakaka-amaze lang na ang balanse ng advice galing kay Bea at Popoy. Thank you. So yung na-appreciate mo ba yun o ayaw mo? I don't know. Ba't ako nag-thank you?
Pero I will take that as compliment sa akin, Popoy. Thank you, Lexis. Kasi balance daw and everything, Oo. At, Popoy, syempre, I think it's time para pasalamatan natin yung Of mga course. dramatista natin. Pagkagaling-galing na gumanap for today's story. Sino ba yung mga yan? Ang gumanap na Maika, Dan Capuchon. Dan, alam mo? Totoong totoo, yung totoo. Galing ni Dan. Ang galing ni Dan. Napaka-natural, lalo na nung bata pa si Maika. Nanonood-nood pa yata ng mga Betamax, VHS tape pa yata yun. Lalo na nung pinadalhan lang ng magazine. Totoong totoo. Dan Caput yun, yung totoo. Oo nga. Eto, gumanap na Trina, Cindy Bacena. Gumanap na tatay, si Chipaps. Ang gumanap na, insan. Naku, Popoy, lahat tayo may mga insang ganyan, mga pahamak sa buhay natin. Oo Chan nga. Palma. Ang tropang si Totoo Lupe yan. at si Cedric, Warley Alagaw at McCoy, Marcos, si Sir Efren, Jan Kamat yan, si Allison, Jamie Rubio. At ang na-stress po, si letter sender natin, ako po yan. At ang Ikaw. nag-edit, syempre, Choco Loco. Maraming salamat, guys! Yan. Thank you. Ang gagaling talaga ng ating mga Dear MOR, ng ating Dear MOR team, 'di ba? Pero True. special mention din talaga kay Dan Capuchon ngayon. Iba ang ipinakita niya, 'di ba? Damang-dama. Pangpamas! Totoong totoo. Mm. Pati yung sound effects po. Medyo Pangpamas. napapaisip ako doon sa sound effects Para Pang famous, napasado. pang famous. Pamas. Okay. Correct. Ay, Pero ang galing, ang galing. Boy! Nako! Oh! Anong araw ngayon? Thursday. Alam mo na ang ibig sabihin, pagka Friday. Naku, kamurkada, panoorin nyo to.